Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Lumabas ako sa opisina ni Kelly at hindi ko mapigilang tumawa habang ang aking tinig ay umalinggaw sa hallway. Hindi ko maiwasang matuwa sa kanyang nagulat na ekspresyon kanina. Nakakatawa talaga kung paano siya natakot sa akin. Siguro inisip niya talaga na baliw ako, pero sino ang mag-aalala? Habang dumaraan ako sa harap ng sekretarya niyang napaka-probinsya ang dating, ngumiti ako at bati sa kanya, "Paalam, darling," sabay ngiting mapanukso. Pinilit niya akong titigan ng malamig, ngunit hindi ko ito pinansin. Nagpatuloy ako patungo sa elevator nang may magaan na pakiramdam sa dibdib. Tumawag ako kay Tina at ikinuwento sa kanya ang nangyari. Sinabi niya sa akin na magkita kami sa kanyang apartment. Paglabas ko sa gusali ni Kelly, pumara ako ng taxi na nagdala sa akin sa bahay ni Tina. Pagdating ko sa bahay, gabi na. Napag-usapan namin ni Tina ang maraming bagay at nakapanood pa kami ng pelikula na hindi ko namalayan ang oras. Mabilis akong naligo at nagbihis ng aking pajamas. Tulog na si Vivian nang dumating ako. Humiga ako sa kama, nilagyan ng kumot, medyo malamig ang simoy ng hangin. Natulog akong may ngiti sa mukha at hindi ko maintindihan kung bakit ako nakangiti. Makalipas ng 1 linggo, masaya akong nagbubungkal ng agahan, masasarap na pancakes na aking niluto. Sa totoo lang, mahusay akong magluto. Nang marinig ko ang doorbell, agad kong pinunasan ang bibig ko at nagmadaling naglakad patungo sa pintuan upang makita kung sino ang dumating, hindi na ako nag-check bago buksan. Ngunit, sa aking pagbukas, aksidenteng nasabog ang lahat ng pancakes na nasa bibig ko sa tao sa pintuan. Tumitig siya sa akin ng may seryosong ekspresyon habang ako ay naninikip sa hiya at pagkabigla. Si Kelly ay nais ipabatid kaila-ila ang tungkol sa isang party bukas na inihanda ng kanyang mga magulang para sa kanya. Hindi alam ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kasunduan, inisip nilang tuluyan na siyang nagpasya na magpakasal. Hindi niya maipahayag sa kanila ang katotohanan o anumang tungkol sa kasunduan. Hindi rin niya alam kung bakit niya gusto mismo sila-ila ang ipaalam, imbes na ipadala ang kanyang personal assistant, kahit na napakaabala niya sa kanyang schedule. Umaasa siyang hindi siya nagiging baliw. Dumating si Kelly sa apartment nila ila ng umaga at pinindot ang doorbell. Nang buksan nila ila ang pinto, nagulat siya ng todo, nandoon si Kelly sa kanyang harapan, nakatingin ng may seryosong mukha. Napansin niya ang galit sa mga mata nito at nagtataka kung ano ang nagpainit ng ulo ni Kelly ng ganito sa umaga. Ngunit nang mas maigi niyang silipin, napansin niya na ang damit ni Kelly ay may mansa ng pancake at syrup, ang agahan niyang ginawa kanina. Napagtanto niya na siya ang may kagagawa ng kalat sa damit ni Kelly at hindi niya mapigilang matawa sa sitwasyon habang iniisip kung paano siya gaganti sa kanya. Hindi makapaniwala si Kelly na naipanghalo ng babaeng ito ang kanyang mamahaling Amerikana. Hindi ko mawari na naihagis ko ang aking agahan sa Amerikana ng isang bilyonaryong lalaki. Diyos ko, pasensya na talaga, Kelly, agad kong paghingi ng tawad. Pumasok siya sa aking apartment na may nakabuntong kalang mukha, dala ang isang panyo mula sa bulsa at sinimulang linisin ang mansa sa kanyang mamahaling damit. Mabilis akong umakyat sa itaas, naaalala kong may naidisenyong bagong Amerikana bago ako matanggal sa trabaho. Sana magkasya ito sa kanya para maibalik ko ang suot niyang damit at maihugas ko ito. Labis akong nahihiya. Ang babaeng ito ay naghagis ng kanyang agahan sa akin at agad na umakyat sa itaas. Pumansin sa akin ang maliit niyang apartment, malinis at maayos, may kaunting pambabaeng dekorasyon. Talagang cute ito. Ano bang nangyayari sa akin? Kailangan ko nang tigilan ang paggamit ng salitang cute ngayon. Nagulat akong naisip kung saan siya napunta. Naupo ako sa sopa at naghintay na bumaba siya. Nang bumaba siya, may dala siyang Amerikana. Napansin kong dumarating siya papalapit sa akin. Pasensya na talaga sa naidulot ko sa Amerikana mo. Pwede mo ba itong isuot habang hinuhugasan ko ang sayo? Sabi nila ila, hindi tumitingin sa akin. Kitang-kita kong nahihiya siya sa kanyang ginawa at ramdam ko iyon sa kanyang mga kamay na naglalaro sa mga daliri, nakakatuwang makita. Tumahik ka, Kelly.
Tumango ako at tinanggap ang Amerikana mula sa kanya. Sinabi niya na pumunta ako sa itaas at magbihis sa unang silid sa kanan. Umakyat ako at pumasok sa silid. Mabilis kong inalis ang suot kong Amerikana at isinuksok ang ibinigay niyang damit. Hindi ko maiwasang humanga sa aking sarili, akma sa katawan ang bagong Amerikana. Napakamalambot ng material at sa totoo lang, mas nagustuhan ko pa ito kaysa sa designer na suot ko kanina. Bumaba ako sa hagdan, dala ang aking orihinal na Amerikana. Nakita ko sila ila sa kusina, nakasandal sa counter, tila hindi niya napapansin ang aking presensya. Habang nakatitig ako sa kanya, hindi ko maiwasang humanga sa ganda niyang nakikita ko sa harap ko. Suot niya ang kaakmang top at shorts. Habang patuloy akong nakatitig sa kanya, maraming hindi ka nais-nais na iniisip ang pumasok sa aking isipan. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mahahaba at kaakit-akit na mga binti, hindi ko maiwasang isipin kung paano sila lalapit sa aking katawan. Ramdam ko ang hindi inaasahang reaksyon ng aking katawan sa mga pag-iisip kong iyon. Kailangan kong pigilan ang sarili upang hindi niya makita ang aking nararamdaman. Kelly, anong nangyayari sa'yo? Ilayo mo ang isip mo sa ganoong bagay, bulong ko sa sarili. Hindi pa ako nakaramdam ng ganitong antas ng sexual na tensyon. Karaniwan, kaya kong magtiis ng walang sexual na ugnayan ng mahabang panahon, ngunit tila may epekto ang babaeng ito sa akin na hindi ko maintindihan. Huwag mo ngang titigan ang kanyang katawan, Kelly, tanong ko sa sarili. Laila, saan mo nakuha ang Amerikana? Bulong ko, sinusubukang ilihis ang aking atensyon bago ako lubusang mahihiya sa sarili. Natapos ka na ba sa pagtitig, Kelly? Tanong niya nang may pangutya, hindi pa rin nakatingin sa akin. Busted. Paano niya nalaman na titig ako sa kanya? Tanong ko sa sarili. Naririnig ko ang hininga mo, Kelly, sagot niya. Tinitingnan ako habang may ngiting mapanukso, sinasagot ang tanong na hindi ko pa naibabato. Paano niya narinig ang aking hininga? Hindi maaari iyon. Pinagtatawanan ka lang niya, Kelly, bulyaw ng aking subconscious. Napakaraming ingay ang ginawa mo habang bumababa sa hagdan. Maliit lang ang apartment ko at nalaman ko rin dahil sa pabango mo, pangungutya niya habang tumatawa sa aking nagulat na ekspresyon. Hindi ko maiwasang humanga sa tunog ng kanyang tawa. Mabilis kong ikinumpas ang ulo ko, sinusubukang linisin ang isip ko. Tigilan mo na yung pagtawa at sabihin mo na kung saan mo nakuha ang Amerikana, biglang bulong ko, halatang nag-aalala kung may lalaking nakatira sa apartment niya o kaya'y boyfriend, dahil alam kong wala siyang kapatid na lalaki. Saan niya kaya nakuha iyon? Ano ba yung biglang pagbabago mo ng tono? Narinig ko siyang bulong sa sarili bago sumagot. Gawa ko mismo. May problema ba dyan? Sagot niya nang may kumpiyansa. Napawi ang aking tensyon at hindi ko maintindihan kung bakit. Tila ba nagpapabaliw siya sa akin? Napahanga ako, talaga namang mahusay siya. Ang Amerikana ay maganda at akma sa akin ng perpekto. Hindi nagulat lang ako. Maganda nga ito, tapat kong sagot. Umiti siya sa akin bago magtanong. Bakit ka nandito, Kelly? Tanong niya, nakatingin sa akin ng matindi. Sa totoo lang, nakalimutan ko na ang tunay na dahilan ng pagdating ko. Magkakaroon ng party ang mga magulang ko para sa iyo bukas, at kailangan mong dumalo, sagot ko ng may tono ng negosyo. Irol niya ang mga mata at nagsabi ng pangungutya sa aking tono, ngunit hindi ko iniintindi dahil malinaw na ito ay bahagi lamang ng kasunduan. Alam ba ng mga magulang mo ang tungkol sa kasunduan natin? Tanong niya nang may kuryosidad habang naglalakad papunta sa sala at umupo sa sofa, nakatawid ang mga paa sa Indian style na bahagyang nagpakita ng kanyang hita. Halos hindi ko napigilan ang aking sarili. Hindi nila alam ang kasunduan natin, ngunit alam nila ang kasunduan ng ating mga lolo. Kailangan nating dumalo bilang magkapareha dahil iniisip ng mga magulang ko na masaya tayo sa isa't isa. Kaya kailangan kitang ipakilala bilang aking kasintahan upang hindi magulat ang iba kapag ipinakilala kita bilang aking magiging asawa, paliwanag ko. Sinusubukang tumingin sa paligid ngunit nahihirapan dahil tila hindi ko maalis ang tingin sa kanyang mga hita. Anong oras ang party? Tanong niya, nakatingin sa akin habang iniinom ang kanyang kape. 7:00 ng gabi, sagot ko nang hindi masyadong nakatutok habang tinitingnan ang aking relo. Ang bilis ng oras, paano ko nasayang ang ganitong katagal dito? Kailangan ko nang bumalik sa trabaho, Laila. Susunduin kita bukas ng 6:00 ng gabi, sabi ko habang tumatayo at papalapit sa pinto. Tumayo rin siya mula sa sofa at lumapit sa akin.
Lumabas ako ng kanyang apartment habang naririnig ko siyang nag-lock ng pinto mula sa loob. Pumunta ako sa elevator at pinindot ang baton nito. Nang bumukas, pumasok ako sa loob. Napansin ko ang kakaibang tunog na ginagawa ng elevator, kaya naisip kong ipaalam kay Ryan na tawagan ang repairman para ayusin ito. Upang sagutin ang hindi mo na itanong, ako ang bagong may-ari ng gusaling ito. Binili ko ito mula sa mga dating may-ari. Hindi ko pa rin alam kung bakit ko binayaran ng ganoon kalaki ang gusaling ito. Hindi ko karaniwan na bumili ng maliit na gusali o gastusin ang pera sa hindi kinakailangan. Lumabas ako sa gusali at pumunta sa sasakyan ko bago magmaneho patungo sa opisina. Pagkalabas ni Kelly sa apartment ko, bumalik ako sa kusina upang ayusin ang mga pinggan. Hindi ko maiwasang isipin ang gagawin ko bukas sa party. Ano nga ba ang isusuot ko? Naalala ko agad na may formal gown ako na hindi pa tapos at matagal ko nang ginagawa. Tatapusin ko ito ngayong araw para maisuot ko sa party bukas. Ipaparis ko na lang ito sa isa sa aking mga high heels. Madali lang naman ito. Nakalimutan mo ba na bilyonaryo si Kelly? Siguradong maraming kamera ang nakatutok sa'yo, Laila, bulyaw ng aking subconscious. Sana hindi ko ikahiya ang sarili ko bukas. Ngayon, naisip ko lang, sana hindi dumating ang bukas. Kailangan kong tawagan si Tina upang tulungan akong kunin ang mga materyales na kakailanganin ko para matapos ang aking damit. Hinanap ko ang aking cellphone, ngunit wala ito kahit saan. Pumunta ako sa sala para maghanap, ngunit hindi ko pa rin makita ang telepono. Nasaan na naman ang telepono? Sa halip, nahanap ko ang Amerikana ni Kelly sa sofa. Siguro nakalimutan niyang ibigay sa akin. Talagang nagustuhan niya ang ginawa kong Amerikana. Inalok ko pa nga siyang hugasan ito kanina bilang paghingi ng pasensya dahil naihagis ko ang aking agahan sa kanya. Nakalimutan ko na tuluyang ang Amerikana. Kinuha ko ang Amerikana mula sa sofa at umakyat papunta sa maliit kong laundry room upang hugasan ito. Pagkatapos kong matapos ang labada, narinig ko ang tunog ng aking telepono. Nakalimutan ko pala na hinahanap ko ito kanina. Sinundan ko ang tunog at napunta sa aking kwarto, kung saan nakahiga ang telepono sa kama. Kinuha ko ito nang hindi muna tinitingnan kung sino ang tumatawag. Tina, hey Layla, masigla niyang bati sa telepono. Miss na miss ko ang boses niya kahit kausap lang namin siya kagabi. Layla, hey Tina, gusto na sana kitang tawagan kanina. Salamat at ikaw ang tumawag, sagot ko nang may buntong hininga habang pumunta sa aking closet at kinuha ang damit. Tina, may problema ba, Layla? Parang iba ang boses mo. May gusto ka bang ipagawa sa akin? Sabihin mo lang ang pangalan, alam mo naman na handa ako, tanong niya nang may kumpiyansa. Napalingon ako at napangiti dahil kilala ko na si Tina, palaging sobra ang reaksyon sa maliliit na bagay. Noong college, tinadyakan niya ang ilong ng isang lalaki dahil hindi ito humingi ng paumanhin nang mabangga ako at mabagsak ang mga libro ko sa sahig. Tina, wag mo akong i-roll ang mata at sabihin mo na kung ano ang problema, batang babae, mariing sabi niya. Layla, kalma lang Tina. Wala namang problema, gusto ko lang humingi ng pabor, sabi ko ng matamis habang umupo sa kama at pinaglalaruan ang maluwag na hibla ng buhok ko gamit ang isang kamay. Tina, ikwento mo na, Layla. Ano ba ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Tanong niya ng may kuryosidad. Pumintig ako bago sumagot. Layla, kailangan ko lang tulungan mo akong kunin ang ilang materyales sa mall at dalhin sa apartment ko. Ipaliwanag ko ang iba kapag narating mo na dito, ha? Pretty please, sagot ko. Nag-isip siya sandali bago sumagot. Tina, okay, sige, gagawin ko, pero bakit ba ako kailangan gumawa nito ulit? Tanong niya nang may pagkasarkastiko. Alam kong hindi niya kayang tanggihan ako, pero hindi niya aaminin. Layla, kasi mahal mo naman ako, sagot ko nang mas matamis. Napang-uyam siya. Tina, o sige, basta i-text mo na lang kung ano ang kailangan mo, Layla, utos niya. Alam kong nag-roll ng mata siya habang nagsalita. Layla, okay, kita-kits Tina at ingat, sagot ko bago isara ang tawag. Tumingin ako sa maganda ngunit kalahating tapos na damit na nakalapag sa kama. Kumuha ako ng ilang materyales mula sa kabinet at naghanda na ipadala kay Tina ang listahan ng mga kailangan ko, pati na ang kulay ng mga ito. Kinuha ko ang aking manika mula sa tabi ng closet at isinusuot ang damit sa kanya. Inilabas ko ang aking metro, gunting at set ng pananahi. Sinimulan kong sukatin ang mga materyales at gupitin ang mga ito batay sa mga mayroon na ako.
Bumalik ako sa aking sketchbook upang muling tingnan ang orihinal na disenyo ng damit. Maraming alaala ang bumabalik sa akin habang nakikita ko ang damit na ito. Naalala ko ang huling pag-uusap ko sa aking ina bago ang aksidente. Baliktanaw. Ano, gising ka pa rin ba, anak? Alam mo namang aalis kami ni tatay mo para sa kasal mamayang gabi. Babalik kami bukas ng gabi, wika ng aking ina, nakangiti habang nakasandal sa pintuan ko. Nakaupo ako sa aking mesa, sinusubukang tapusin ang aking bagong disenyo, ngunit hindi ko makuha ang tamang itsura nito. Mama, matutulog na ako pagkatapos kong matapos ang design ko, pero na-stuck talaga ako, sagot ko nang may buntong hininga, halatang nairita. Tingnan natin, anak, sagot niya habang lumalapit. Ipinakita ko sa kanya ang aking sketchbook. Tiningnan niya ito at ngumiti sa akin. Anak, kailangan mo lang lagyan ng malaking bow tie sa baywang at gawing off-shoulder gown na may maraming flare, paliwanag niya habang nagwawagayway ng kilay at nakangiti ng matamis. Umiti rin ako bilang tugon. Salamat, Mama, ikaw talaga ang pinakamagaling, sabi ko habang hinahalikan niya ang aking pisngi. Siguraduhin matutulog ka agad pagkatapos nito, ha? Kita-kits natin bukas, mga anak ko, dagdag niya, sabay halik sa aking ulo. Sana nga nakita ko siya kinabukasan, ngunit iyon ang huling pag-uusap ko sa kanya at wala na siya kailanman. Sa kasalukuyan, pagkalipas ng ilang minuto ng paghahanap, natagpuan ko rin ang disenyo. Ngumiti ako sa ganda ng damit. Gumawa ako ng kaunting trabaho sa damit gamit ang mga materyales na mayroon ako. Nang magutom ako, pumunta ako sa kusina upang kumuha ng baso ng tubig. Ngunit narinig ko ang doorbell. Agad akong lumapit sa pinto, alam kong si Tina na ang nakatapat sa pinto. Si Vivian ay tumawag kanina upang ipaalam na matutulog siya sa bahay ng kanyang boyfriend. Wala naman akong problema dito, isang ganap na babae si Vivian at kaya niyang gumawa ng sariling desisyon. Nakita ko rin na mahal siya ng binata. Kaya sino ba ako para tutulan ito? Nakahanap ang kapatid ko ng mabuting boyfriend at may maayos na buhay sosyal. Samantala, ako, wala pa ring boyfriend, wala pang unang halik at nananatiling berhen. Hindi pa talaga ako handa sa relasyon o nagkaroon ng oras para rito. Ito na yata ang naging dahilan ko sa loob ng maraming taon. Binuksan ko ang pinto at sinalubong si Tina na may ngiti sa labi, bitbit ang maraming shopping bag na pangisi na lamang ako at isinantabi ang aking ulo sa kanya. Hindi ako nagulat, kilala ko si Tina, isang tao na pumupunta sa tindahan para lang sa isang karton ng gatas at nauwi sa pagbili ng halos buong tindahan. Binalik ko ang pinto ng maluwag upang makapasok siya bago ko kausapin ang ilan sa mga bag na dala niya. Anong magagawa ko, hindi ko mapigilan, sabi niya sabay ngiti. Ikinindat ko siya habang nag-akyat ako ng hagdan-dala ang mga shopping bag na rinig ko si Tina na sumusunod sa akin pataas. Nang marating namin ang aking silid, binuksan ko ang pinto at ibinagsak ang mga bag sa kama, ginawa rin niya ang pareho. Wow, Laila, sa wakas ay gusto mo nang tapusin ang damit na ito. May espesyal na okasyon ba? Tanong niya habang nakataas ang kilay at nakatingin sa damit na nakasabit sa manika. Ang damit na ito ay nagsimula ko pa noong kolehiyo. Hindi ko ito natapos noon dahil labis nitong ipinapaalala sa akin ang aking ina. Malaki ang naitulong niya sa pagbuo ng disenyo ng damit. Dapat ay natapos ko na ito noong araw ng aksidente, ngunit hindi ko na nagawang tapusin muli ang damit. Umiti ako, umaasang matatapos ko ito para sa event bukas. Tiningnan ko si Tina, na abala sa pagkain ng chips. Alam ko na bumili siya ng maraming junk food sa mall, tila obsesyon niya ang mga ito. Magdiriwang ang mga magulang ni Kelly ng party bukas para sa akin at sasama ka sa akin. Ano sa palagay mo, Tina? Sasama ka ba o hindi? Tanong ko sabay ngiti, alam kong hindi siya makatatanggi sa mga party. Nakita ko ang ngiti na unti-unting naging smirk sa kanyang mukha. Bingo, nakuha ko siya. Handa na tayo para sa ating mga damit, girl. Sabi niya sabay ngiti. Sa susunod na kabanata, aasahan ang mas matinding tensyon sa pagitan ni Kelly at Laila habang naghahanda sila para sa engranding party. Unti-unting mabubunyag ang mga damdaming pilit nilang itinatago, lalo na kapag nagsimula ng mapansin ng lahat ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Kaya abangan natin,